Gagawa tayo ng sushi bake or bake sushi. 'Di ba gumawa tayo ng spam musubi at onigiri, so marami tayong tira sa mga sangkap natin. Kaya kayang-kaya na din natin gumawa ng sushi bake. Meron tayong kimchi rice spam and California maki. Matutuwa ka dito dahil kahit parehong sushi bake at kahit parehong masarap, magkaiba sila ng flavor profile. Okay, so unahin na muna natin yung ating kimchi rice. Ayan, so meron tayong garlic. Igisa lang natin to. Okay, tapos yung ating kimchi. Okay. Tapos lagay natin yung ating rice. Okay, so parang ko lang naka-fried rice actually. And ayan. Tapos lagyan na natin ng konting sesame oil. Mix natin yan, tapos set aside natin. Okay, so eto yung container na gagamitin ko. Kahit ano, pwede kung sa bahay lang man. Pero, kung gusto nyo siyang i-bake, dapat pwede pang oven yung lalagyan nyo. Kung pambenta din, maganda kung ganito. Tapos, yung may takip. Maglagay tayo dito. Ayan. Press lang natin siya para hindi siya buhaghag. Okay, para sa pangalawa natin, meron tayong warm na rice. So, dapat warm yung rice kapag gumagawa ka nito para hindi siya dry. Okay, so, wala akong mirin, pero may rice vinegar ako. Kung wala ka namang rice vinegar, magtimpla ka lang ng regular na vinegar, tapos water, and then white sugar and salt. So, ilalagay ko yung exact na measurement sa description box. So, eto yung ating rice vinegar, furikake, and white sugar. Sa furikake naman, kung hindi ka rin makahanap ng furikake, ilalagay ko sa description box ang recipe kasi pwede mo din siyang gawin sa bahay. Tapos, maglagay tayo ng konting asin. Ayan. And nga pala, huwag niyong kalimutan, maglagay tayo ng sesame oil. Ayan. So, i-mix na natin ito na mabuti. Tapos, ilipat na natin sa ating container. So, pantayin lang natin yan. Tapos, i-press natin siya para hindi buhaghag. Okay, para sa palaman naman natin, ay i-shred natin yung ating crab meat. Ito na yung shredded natin na crab meat. Okay, para sa palaman natin, meron tayong cream cheese. Dapat soften na siya sa room temperature ha. So, bago ka magsimula, ilabas mo na to para hindi ka mahirapan sa pag-cream nito. Kung meron kang mixer, i-mixer mo na para mas madali. Ayan. So, ngayon, maglagay tayo ng ating mayonnaise. Actually, ang gamit kong mayo ay yung all-purpose na dressing. Ito. Or, kung may budget kayo, yung QP. Pwede yon. And, maglagay tayo ng hot sauce. Konti lang sa akin. Nalagay ko masyadong maanghang. Tapos, kung gusto nyo sriracha, yan, pwede. So, i-mixan natin ito na mabuti. Next naman, yung ating crab meat. Lagay natin yun dyan. At i-mix natin to. And, eto na siya. So, tikman nyo ha kung okay na sa inyo yung timpla. So, ngayon, lagyan na natin yung ating kimchi rice. Okay. Ayan, napantay na natin. Ngayon naman ay maglagay tayo ng ating spam na topping. So, eto ay yung nilagyan ko ng teriyaki sauce or barbecue sauce. Kung gusto niyo ang recipe nito, ilalagay ko sa description box yung recipe link. Kasi ito din yung ginawa natin sa onigiri and sa spam musubi, yung timpla niya, same. Tapos, pag-drizzle tayo ng QP or yung Japanese mayo. Optional naman, pwedeng yung regular na mayo lang. And malagay tayo ng konting hot sauce. Optional. Ako na hindi mahilig sa maanghang, Diyos mio. Sige, i-go na natin yan. Nagdagdag ako ng spam, hindi ko napakita. So, mag-toppings din tayo ng extra na furikake. So, eto ay pwede mo nang kainin.
Pero, kung gusto mo na i-bake, pwede naman kasi nga, baked sushi siya. Again, pwede mo siyang kainin, pero i-bake natin to. Wala po akong oven. So, sa turbo broiler ko siya, i-bake. So, ayan. Ayan, so kita nyo, sa turbo broiler ko siya binake. At yung turbo broiler namin ay lumang-luma na, pero gumagana pa. And yes, pwede po ito sa air fryer. So, eto naman natira ay ilalagay natin sa furikake na rice. So, eto yung magiging parang version ng California Maki. Yung natira na crab meat mixture, lagyan natin ng sweet mangoes. Ayan. Tapos, pipino. Okay. And then, i-mix natin to. Ito yung mixture natin. Tinikman ko siya, ang sarap. Tapos, mag-drizzle tayo ng Japanese mayo. And then, konting hot sauce. Tapos, furikake. Ayan. Again, pwede na siyang kainin. Pero kung gusto mong i-bake, i-bake niyo po siya. Ayan, so tikman natin. Kuha tayo dito. Ayan. Kita nyo ba? Tapos, may toasted tayo na nori. Okay. Oh. Oh. Ayan siya, oh. Super malasa siya, malinamnam, and iba yung dating niya kasi alam mo yung savory pero refreshing siya dahil dun sa pipino at mangga. Overall, nagko-complement talaga yung lasa. Tikman naman natin itong may kimchi rice natin and spam. Ayan. Iba din. Savory. May namnam. Iba-iba yung flavor profile niya. So, parehong masarap. Sana masubukan niyo din. Di ba naging uso to before? Matagal na din. Siguro mga 5 years ago, super talaga. And marami ang nagninegosyo nito before. Kahit yung mga friends ko, nagninegosyo sila nito. So, kung gusto nyo na inegosyo to, pwede na ganito yung size. Ayan. And kung gusto nyo kalahati, pwede din. May mga aluminum foil na tray na maliliit. Kalahati nito. Or may mas maliit pa. Pero, ang biti naman nun. So, pwedeng ganito, pwedeng mas malaki, pero syempre, yung costing nun or yung price nun ay mas mataas. Ito kasi, pwede sa isang ganito, pwede dalawang flavor. Or kung gusto mo na yun nga, malaki yung gagawin para 2-in-1 naman. So, eto may nabili kami na maliit-liit aluminum food tray. Ayan. So, eto ay may takip. Eto, nabili na isa, walang takip. So, marami ka rin makikita na may mga takip nito. Kasi kapag pambis na, syempre, dapat may takip. And, mas maganda kung ganito yung takip. No? Huwag yung tatakpan mo lang ng plastic or cling wrap dahil baka maisa. So, better na ganito talaga. Again, pwede hindi siya i-bake. Pero, may slight na difference lang naman dahil nga, yung ibabaw ay magiging tostado. So, yung texture niya, tapos, yung flavor, kasi nga, pag medyo tostado, nagkakaroon din siya ng ibang lasa. Gusto nyo, gawa tayo, iba naman, tuna, tapos, sa rice cooker natin lutuin, and sa toaster. Etong ginawa natin na recipe, yung pinaglalagay natin ng mga sangkap, pwede nyo pang gawa ng sarili nyong twist. Pero eto masarap na to. Pwede ka nga maglagay dito ng itlog kung gusto mo. Na-imagine ba kayo na gusto nyo yung version? I-comment nyo naman. Mag-suggest kayo kung ano yung masarap na flavor kapag ganito na baked sushi. Ang bango niya talaga. So ayan, sana nagustuhan nyo ang recipe natin ngayon. Ciao!
At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!